ito ang magdaraya at ang Antikristo. Si Manalo yan. Pahayag ni Manalo kasi si Kristo, tao lang eh. Hindi na paritong nasa laman. Dapat ipahayag mo, si Kristo na paritong nasa laman. Hindi siya laman. Hindi siya laman. Parang naparitong nasa eroplano. Hindi siya eroplano. Naparitong nasa kotse. Hindi siya kotse. Naparito siyang nasa laman. Hindi siya laman. Espiritu siya. Anak siya ng Diyos. Nanggaling sa sinapupunan ng Ama. Basahin mo nga yung ikalawang Juan, Sis Luz, Kapitulo 2. Kapitulo 1, Sis Luz. 1:7. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Oo, yan, diretso-diretso. Yung hindi nagpapahayag na si Hesukristo na paritong nasa laman. Ito ang mandaraya at ang Antikristo. Naku po, dyan sa Pilipinas, nandyan yan. Hindi nagpapahayag na si Hesukristo na paritong nasa laman. Ang ipinapahayag nila, si Kristo laman, tao. Samantalang yung tunay na Kristo, na paritong nasa laman. Ibig sabihin, sumakay sa laman. Parang naparito, nasa kotse. Hindi siya yung kotse. Naparito siyang nasa kotse. Si Kristo, naparitong nasa laman, naparito. Ba't naparito? Hebreo 5, Sis Luz. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Kung papansinin mo, kapatid na Harley, sabi sa Biblia, pagpasok niya sa sanlibutan, hindi siya rito nag-umpisa. Pumasok lang siya. Pagpasok niya, sinabi niya, hain at handog hindi mo ibig, pero isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. A body thou hast prepared for me. Nung pumasok si Kristo sa lupa, may nakahanda ng katawan para sa kanya, yung ipinanganak ni Maria. Yung katawan na yon, ang tao, katawang tao ang tawag sa Biblia. Doon siya tumahan. Pero yung tumahan doon, hindi rito nag-umpisa, galing sa Ama yon. Galing sa sinapupunan ng Ama, pumasok doon sa katawang taong inihanda ng Diyos na laman, katawang laman sa lupa. Kaya si Kristo, in the real truth, naparito siyang nasa laman, nasa katawang tao. Naparito siyang nasa laman. Yung iba, ang ibig ipakilala, si Kristo, tao lang. Naparitong laman. Hindi naparitong nasa laman. Kaya, yung hindi nagpapahayag na si Hesukristo'y naparitong nasa laman, ito ang magdaraya at ang Antikristo. Si Manalo yan. Pahayag ni Manalo kasi si Kristo, tao lang eh. Hindi na paritong nasa laman. Dapat ipahayag mo, si Kristo na paritong nasa laman. Hindi siya laman. Hindi siya laman. Parang naparitong nasa eroplano. Hindi siya eroplano. Naparitong nasa kotse. Hindi siya kotse. Naparito siyang nasa laman. Hindi siya laman. Espiritu siya. Anak siya ng Diyos. Nanggaling sa sinapupunan ng Ama. Basahin natin ang 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang... Sis Luz? Galing po siya sa langit. Bumaba ako mula sa langit. Sabi ni Kristo, paano naging tao yan? Meron ba tao sa langit? Bababa sa lupa? Bumaba ako mula sa langit. Hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ang nagsugo sa akin.
yung totoong Kristo, kapatid na, kapatid na Harley, yung totoong Kristo, bumaba yung galing sa langit. Saan siya nanggaling sa langit? Saan siya nanggaling? Basahin natin sa Juan. Sa Juan pa rin, 13:3. Si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din paroroon. Ang siya galing? Galing siya sa langit. Galing siya sa Diyos. Particularly, saan sa Diyos siya galing? Sabi niya, galing siya sa Diyos eh. Saan siya galing? Sa Diyos. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Yon, ang bugtong na anak pala, nasa sinapupunan ng Ama, in the bosom of the Father. Eh, ano ang ginawa ng Diyos? Nasa sinapupunan niya pala yung kanyang anak. Ano ang ginawa niya? 1:5 ng Ebreo. Basahin natin. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Kita mo, kapatid na Harley, si Kristo galing sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak ng Ama. Abay, nung nakadiskusyon ko yung iglesia ni Manalo, ibig mo ba ikan sabihin, may lalaki na nanganganak? Sabi nung pastor, kung mabasa ko ba sa Biblia kako, na ang lalaki pwedeng manganak? Basahin mo ika! Binasa ko yung 3 ng Juan. Pakibasa mo nga, Sis Luz, yung 3:6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Kita mo, ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu nga. Ang ipinanganak ng laman, laman nga. Si Kristo ba? Sino nanganak? Ang Ama. Ano ba yung Ama? 4:24 ng Juan. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Nanganganak ba Espiritu? Nanganganak. Ipinanganak kita, sabi niya kay Kristo. Di nanganganak ang Espiritu. Ang Diyos may Espiritu. Oo. Nanganganak ba o hindi? Nanganganak. Ipinanganak niya, Espiritu rin. Alam nga namang pinanganak niya, Diyos ang nanganak na Espiritu. Ang ipinanganak tao. Pag nanganak kalabaw, kalabaw din ang anak nun. Ako, napakasimpleng logic nun. Pag nanganak ang daga, daga rin ang anak nun. Wala pa akong nabalita ang nanganak ang daga ng elepante. Tanga. Ang nanganak, Diyos! Ang ipinanganak tao! Ba't tayong tao, anak tayo ng Diyos? Anak tayo ng Diyos by adoption. Tao tayo. Pero, yung ipinanganak niya, galing sa kanyang sinapupunan mismo. Hindi tao yon, anak. Yun Diyos. Bakit? Anak siyang galing sa sinapupunan ng Diyos tinan mo kapatid. Si Eva galing sa tadyang ni Adan. Tao ba si Eva? Tao. Kasi tao si Adan si Kristo, galing sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak ng Ama na Espiritu. Yung ipinanganak niyang anak niya, ang tawag doon, alam mo, hindi lang nila pinagtatapat sa Biblia. Basahin mo yung 1:18 ng Juan Sis Luz sa English. No man had seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Ang salin na yan. Merong tamang salin sa English. Basahin natin yung New American Standard Bible. Ito nakasulat. No one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. The only begotten God. In fact, halos sa mga original versions ng Greek, yung mga manuscripts ng Greek na hindi pinapansin ng Iglesia ni Manalo, ang nakalagay doon, pakilagay mo nga sa screen, yung Greek Westcott Hort Transliterated Bible, ang sabi ron, Theon o Deis
eoraken pupote monogenes theos oon eiston kol ponto patros ekenos exegesato. Ang nakalagay diyan, kapatid, sa Greek, monogenes theos, begotten God, hindi monogenes huayos, na itinranslate sa English, begotten Son. Hindi. Ang nakalagay sa original na Greek, monogenes theos, na ang kahulugan, the only begotten God. Bakit tama yun? Kasi, him who begot him is God. He that was begotten is also God, because he came from the being of God, the Father. Kaya lang, hindi naman katakatakang maligaw si Manalo. Bakit? Hindi marunong ng Grego. Ako rin hindi eh. Hindi na ako marunong ng Hebrew. Pero sa kabutihang palad, nag-aral ako ng Biblia. Kahit na hindi ako marunong ng Grego, meron naman diksyonaryo ng Grego. Meron diksyonaryo ng Hebreo. Ang problema lang sa iglesia ni Manalo, ayaw na nilang matuto ng totoo. Naipilit na kasi nila na si Kristo tao. Kaya, tao na si Kristo, habang panahon, tao na. Pero kung magsusuri ka sa Biblia, He is the begotten God. Bugtong na Diyos. Dapat i-translate, begotten God, bugtong na Diyos. Ang katunayan, merong translation na nagsasabi that He is a begotten God, begotten of the Father. Kaya lahat ng hindi nagtitiwala na si Kristo na pariritong nasa laman o nasa katawang laman, ang mga gayon antikristo. Kapatid na Harley, maaari hindi mo inaasahan yung sagot ko, no? Kung meron kang kasamang iglesia ni Kristo dyan, pagpaumanhin mo. Pero pwede mong gamitin yan, ipaglaban mo ng putulan ng leeg na si Kristo hindi tao. Ang magtuturong si Kristo tao, lahat yan antikristo. Kasi si Kristo ay begotten God ayon sa Biblia.